Hello guys, good evening guys. Nandito ako ngayon sa mall. So meron kasi akong kausap. Iniintay ko din. Ang oras ko ay mahaba pa. Ang ko abot ko pa ng 3 hours dito. So ngayon, chika-chika muna tayo para meron naman akong content. So, good evening and kanina nag-live ako. Hindi naman masyadong maganda ito ka-live ko. So, chika na lang ako ngayon. Later, i-upload ko or bukas na. So, meron lang akong i-share na experience ko between my sisters and sa mga childhood namin and hanggang itong naging adult na kami, kanya-kanya-kanyang buhay, gano'n. So, ngayon, ma-i-share ko lang yung medyo naging hindi magandang sitwasyon namin ngayon, no? Kasi na-realize ko kahit anong pakisama ko, gumawa ako ng maganda, and then ito na nandito na ako sa Japan na 22 years na ako nandito, almost 22 years na akong married. Tapos so hindi kasi kami laging nakikita ng mga kapatid ko dito sa Japan kasi malayo sila. Ako Tokyo, sila sa Nagoya or Aichiken, ganon. So, sa madaling salita, hindi kami masyadong nagkakausap at nagkikita. So, yung dalawa doon, sila laging nag-uusap, sila yung nagbabanding, ganon. Ako, sasadyain ko sila o sila ang sasadya sa akin. So, ngayon, napansin ko lang na parang hindi naman sa dahil sinisiraan ko ha. Wala namang akong intensyon na sira ko yung mga kapatid ko. Napansin ko lang na parang talagang meron kaming gap kasi nung maliliit pa po kami, explain ko lang po ha, nung maliliit pa po kasi kami, hindi kami masyadong nagkasama na nagbabanding habang lumalaki. So ngayon, ang natatandaan ko nung nag-edad na ako ng 10 pataas, lagi akong dinadala ng nanay ko sa mga tita ko, iniiwan ako doon pag summer, walang klase. So parang lagi ako nabubukod. Tapos sila, naiiwan sila sa nanay ko, sa tatay ko, ganun. Talagang doon sila sa mga parents ko. Kasi nga, syempre, mahirap lang kami. Siguro, nagbabawas ng pakakainin dahil nga walang pobre. Mahirap. Ganun. So, naghihikaos, mahirap. Nahirapan silang pakainin kaming magkakapatid 5. Puro kami babae. Ngayon, napansin ko lang. Naisip ko na ito na lang lately na. Kaya pala lagi ako nilalagay doon sa mga tita ko, ganyan. Kada summer, gano'n. Then hanggang nung nag-high school na, nung ko na naisip na parang, teka lang, bakit gano'n? Tapos, syempre nag-start na akong nagtatrabaho kahit na summer classes. Oo, pumapasok ako katulong guys para lang maka-share ako sa mga magulang ko para may makain kami, mga gano'n. Hindi ako nagrereklamo, hindi ako nagrereklamo. Wala sila naririnig sa akin sinasabi kong, bakit, gano'n. Kasi nga, parang, ko na kailangang tulungan ng parents ko dahil mahirap nga kami. Then, hanggang ngayon na asawa na ako, nandito na sa Japan, parang palagyan lang bang obligasyon ko, gano'n. Eh, pagka medyo nagkaroon kami ng conflict ng mga kapatid ko dahil lang sa pera, dahil nga nagpapadala kami ng pera sa Pilipinas, naghahabi-habi kami, nag-share kami para lang sa maintenance ng nanay namin dahil meron na nga sakit, may edad pa kasi. Karoon na ng mild stroke. Then yung kapatid ko, isa yung pinakabunso namin, nakasakit. So, parang yung sa pera namin, itong 2026, kasi nagsimula ang nagkasakit ng nanay ko, 2024. Hindi maganda yung taon na yun. Then pagka 2025, yung kapatid namin. Hanggang, ito na nga, 2026, medyo nahihirapan na kami mag-budget sa mga gastusin sa Pilipinas. Kasi nga, syempre meron din kami mga buhay-buhay dito, di ba? So, syempre, share kami magkakapatid. Hati-hati kami kung sino yung naunang magpadala. Ganun. So, parang sa hiking or lately na lang na narinig ko na yung reklamo nila na
Kasi ilang buwan na daw ako nagpapadala, hindi nagpapadala, ganyan, ganyan. So, inaisip ko, guys, nag-iisip naman po ako. Siyempre, nakiusap naman ako na medyo mauna na muna kayo magpadala or meron kayong extra dyan, kayo na muna magpadala dahil babawi ako dahil kapag pasok kasi ng December to January to February, wala akong masyadong pondo talaga yung sweldo mo. Then, kung may mean na nag-adjust yung sahod ko ng date, parang ang hirap nung bayaran namin dito para magpadala sa Pilipinas. Parang nag-a-adjust ako. So, nahirapan lang paano hindi. Kung makakahiram ka, makakautang ka sa mga kaibigan mo, saan ka mag-loan, ganun. So, siyempre, nauuna mong bayaran yung mga kailangan bayaran mo, di ba? Yung mga loan, ganun. Nagugulat na ako na bakit parang sinusumbatan na ako, na ganun, ganun. So, parang sabi ko, kaya naman pala. Kasi nga, may gap kami. Yung maliliit pa kami, yung hindi kami masyadong nag-banding. So, parang hindi kami close masyado. Although, okay naman kami pagka nagkasama. Pero, napapansin ko lang sa mga kapatid ko, yung nandito na parang sila naging basher ko, ganun. Alam mo yung ganun. Although, mahal naman. May nararamdaman ko ng pagmamahal namin sa isa mga kapatid. Pero, meron talagang nagkakaroon talaga kami ng ganun. Hanggang lumaki kami, nagkaroon kami ng separate, ganun. So, hindi kami masyadong nagbabanding. Sila lang lagi. So, sila yung close, hindi kami. So, malabas yung pinakaano namin na ay, ganun pala, parang nagre-reflect din pala sa mga kapatid mo, sa relasyon mo, yung kung ano yung naranasan nyo ng maliit pa kayo. So, hindi ako nagtatanim ng galit o sama ng loob, pero yun lang, naisip ko lang, kaya mahirap pala magpalaki ng mga anak na magkakahiwalay. Kaya yung bonding ng mga magkakapatid importante. Kaya guys, kung relate kayo sa story ko ngayon, comment down below. Thanks for this Dak Chapayuki travel vlog. Nag-talk lang muna ako ngayon para mag-comment kayo kung ano ang suggestion nyo or relate ba kayo. So, thanks for watching. Bye!